Taong 2005. Sa Laguna, isang matandang mag-asawa ang pumasok sa gubat at hindi na kailanman bumalik. 6 na taon. 6 na taong naging alamat ng kanilang pagkawala. Isang malungkot na hiwagang ibinaon na sa limot. Ngunit paano kung ang katotohanan ay nagtatago pala sa isang lugar na kinatatakutan ng lahat isang araw? Sa loob ng isang abandonado at nabubulok na ospital. Isang pader ang gumuho. At isang sikreto ang nabunyag. Isang sikretong magbabago sa lahat. Samahan ninyo kaming alamin ang buong kwento. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment, at i-like ang video na ito. Unang bahagi ang sumpa ng alaala. Taong 2005 sa payapang lupain ng Laguna. Isang matandang mag-asawa, sina Jose at Corazon Reyes, ang pumasok sa gubat ng makiling at hindi na kailanman bumalik. Sa loob ng 6 na taon, ang kanilang kwento ay dahan-dahang nalimot, naging isang malungkot na bulong na lamang sa hangin. Isang hiwaga na ibinabaon ng bawat lumilipas na anihan. Ngunit ngayon, sa puso ng isang abandonado at nabubulok na ospital, isang sikretong naghintay ng napakatagal. Isang sikretong malapit ng mabunyag, na handang sirain ang katahimikan. Ang hangin sa basement ng luma at abandonadong Laguna General Hospital ay mabigat. Hindi lang ito hangin. Isa itong bigat na dumadagan sa balikat. May amoy ng basang lupa, amag, at ang matamis-tamis na pagkabulok na dumidikit sa bawat paghinga. Ang tanging tunog ay ang patak ng tubig mula sa kisame. Isang ritmikong pagpatak na tila metronomo ng pagkawasak. Tanging ang mahinang ilaw mula sa mga flashlight ng mga investigador ang gumuguhit sa mga pader na nagbabalat at basa. Nagpapakita ng mga aninong sumasayaw na parang mga kaluluwang ligaw. Nakatayo sa gitna na lahat si Inspector Rafael de Leon, o mas kilala bilang Raf. 52 taong gulang na siya ngayon. Ang dating itim niyang buhok ay may mga puti ng hibla sa kanyang sentido. Ang kanyang mga mata ay pagod. Mga matang nakakita na ng napakaraming trahedya. Gunit, matalas pa rin. Ang bawat guhit sa kanyang noo ay tila isang mapa ng 6 na taong paghahanap na walang katapusan. 2,190 araw. Hindi siya pala salita dahil sa mga nagdaang taon. Natutunan niyang mas maraming sinasabi ang katahimikan. Mabagal siyang kumilos. Pero tiyak, isang tawag na walang pangalan ang nagdala sa kanila dito. Isang boses na garalgal sa kabilang linya na nagsabi, "Hanapin ninyo ang pader na hindi kabilang." Isang pangungusap lang. At pagkatapos ay katahimikan. At natagpuan nga nila, sa dulo ng madilim na pasilyo, isang bahagi ng pader na mas bago ang semento. Mas makinis. Na tila isang peklat sa lumang balat ng gusali. Walang nagtanong. Walang nagutos. Tumingin lang ang mga kasama niya kay Raf. Naghihintay. Si Raf mismo ang dumampot ng maso. Mabigat ito sa kanyang mga kamay. Kasing bigat ng kasong ito sa kanyang puso. Ang unang pagpalo ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Malakas. Desidido. Sinundan pa ng isa. At isa pa. Bawat pagpalo ay hindi lang pagwasak sa pader, kundi pagwasak sa 6 na taon ng pagkabigo at mga tanong na walang sagot. Hanggang sa bumigay ang pader. At isang siwang ng kadiliman ang lumitaw. Sa likod nito, isang pinto na gawa sa bakal. Kinain na ng kalawang na tila dugo na natuyo. Ginamitan nilang bareta para buksan. Ang tunog ng pagpihit nito ay tila isang sigaw. Isang mahabang, nakakakilabot na sigaw mula sa nakaraan na gustong makawala. At sa loob ng maliit at sikretong silid na amoy alikabok at luma, doon nila nakita. Hindi kayamanan, hindi mga buto, kundi mga bagay na mas makapangyarihan. Mga piraso ng isang buhay na biglang pinutol. Isang luma at kupas na baon ng pang-akyat ng bundok. Ang kulay asul nito ay halos puti na. Isang pares ng salamin sa pagbasa. Bali ang isang paa na tila nayapakan sa pagmamadali at isang maliit na kuwadernong nababalutan ng lumang katad. Nakapatong sa ibabaw ng baunan na parang isang huling handog. Tumigil ang paghinga ni Raf. Ang bigat sa hangin ay tila lalong bumigat. Nakilala niya ang mga ito kagad, ang mga larawan mula sa file ng kaso. Mga larawang tinitigan niya gabi-gabi sa loob ng 6 na taon ay biglang nabuhay sa kanyang isipan. Ang baunan na iyon, ang salamin na iyon, ang mga ito ay pag-aari ni na Lolo Jose at Lola Corazon. Maingat siyang nagsuot ng guwantes na yari sa goma. Ang bawat galaw niya ay mabagal.
puno, energy pagalang, na para bang siya ay nasa isang sagradong lugar. Dahan-dahan niyang dinampot ang kwaderno. Ang katad ay malamig at medyo mamasa-masa sa pagdampi ng kanyang mga daliri sa malambot at gasgas na balat nito. Bumalik ang lahat, hindi lang bilang isang alaala, kundi bilang isang damdamin. Ang pag-asa, ang kawalan ng pag-asa, at ngayon, marahil, ang katotohanan. Ang isip niya ay tila isang kamera. Dahan-dahang nag-zoom in sa kwaderno. At pagkatapos, unti-unting lumabo ang paligid. Ang lahat ay bumalik sa isang umaga. Isang umaga na puno ng sikat ng araw. 6 na taon na ang nakalipas. Ang maliit na bahay ni na Lolo Jose at Lola Corazon sa Calamba ay puno ng buhay. Ang amoy ng kapeng barako at sinangag ay humahalo sa simoy ng hangin sa umaga. Ang sinag ng araw ay tumatago sa bintana. Naglalaro sa sahig na kahoy na makintab dahil sa pag-aalaga. Sa labas, maririnig ang huni ng mga ibon. Isang payapang umaga ng linggo. Si Lolo Jose, 68 taong gulang noon, ay matipuno pa rin ang kanyang mga kamay. Kahit kulbot na, ay malakas pa rin mga kamay na nagtrabaho sa bukid at nag-ayos ng libu-libong sira sa bahay. May ngiti sa kanyang mga mata habang maingat niyang sinusuri ang sintas ng kanyang sapatos na pang-akyat ng bundok. Tinitiyak na bawat tali ay mahigpit. Maayos. Laging maayos. Sa kusina, si Lola Corazon, 65 taong gulang, ay kumikilos ng may kagaanan. Isang sayaw na sa ulado na niya sa loob ng halos 50 taon. Nakapusod ang kanyang buhok na may mga puti na ring hibla. Ang kanyang ngiti ay kasing init ng adobong dahan-dahan niyang niluluto para sa kanilang pananghalian sa bundok. Bawat sangkap ay nilalagay ng may pag-iingat. Bawat halo ay may kasamang pagmamahal. Ang kanilang usapan ay payak. Ngunit puno ng pagmamahal na naitayo sa paglipas ng mga dekada. Cora naman, biro ni Jose. Habang tinitingnan ang baunan na halos mapuno na, aakyatin natin ang makiling. Hindi tayo lilipat ng bahay. Bakit parang lahat ng gamit natin ay dala mo? Ngumiti lang si Corazon. At inabot sa kanya ang isang basong tubig. Ikaw talaga, Jose, mas mabuti ng sobra kaysa kulang. Hey to, inumin mo na ang gamot mo para sa alta presyon bago tayo umalis. Huwag mong kakalimutan habang kumakain ng almusal. Napag-usapan nila ang kanilang plano pagkatapos ng pag-akyat, ang pagdalaw sa kanilang pamangkin na si Paulo Santos. Ang boses ni Corazon ay bahagyang bumaba. May bakas. Enhe pak-alala, kumusta na kaya si Munting Miguel Sana, ay bumubuti na ang kanyang lagnat. Si Jose ay tumango. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga gastusin sa ospital. Iyon ang iniisip ni Paulo. Susubukan nating tumulong sa abot ng ating makakaya. Ang pagmamalasakit sa pamilya ay laging nauuna sa kanila. Isang sinulid na nagbubuklod sa kanilang lahat. Pagkatapos kumain, bago sila tuluyang umalis, may kinuha si Lola Corazon mula sa aparador. Isang maliit na video camera. Nakalagay pa sa kahon nito. Regalo ito ng kanilang anak na nasa ibang bansa. Bago pa lang ito. Gusto kong kunan ang ganda ng mga puno sa makiling ngayong panahon na ito. Sabi niya. Ang mga mata ay nagniningning na parang isang bata. Sabi ng anak natin, kailangan nating mag-ipon ng mga alaala para may maipakita tayo sa ating mga apo balang araw. Tumawa si Lolo Jose. Isang tawang malambing at puno ng pagsinta. Inayos niya ang isang hibla ng buhok na naligaw sa mukha ng kanyang asawa. Hay, Cora, para ka talagang bata na may bagong laruan. Magkahawak kamay silang lumabas ng kanilang bahay. Isang gawin na hindi nila kinalimutan sa loob ng 45 taon ng kanilang pagsasama. Ang sikat ng araw ay maliwanag. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Puno ng katahimikan ng isang simpleng buhay na kanilang pinahalagahan. Hindi nila alam, iyon na pala ang huling beses na makikita nila ang kanilang tahanan. Ang huling beses na malalanghap nila ang amoy ng kanilang hardin. Ang huling beses na mararamdaman nila ang init ng araw sa kanilang balat nang may kapayapaan. At ang hamog sa tuktok ng makiling. Sa araw na iyon, ay hindi lang basta singaw ng tubig. Ikalawang bahagi ang pagbaba ng hamog. Ang hamog na iyon ay bumaba ng napakabilis. Hindi ito ang hamog na likha ng kalikasan. Ito ay isang hamog ng nakabibinging katahimikan. Isang hamog na bumalot sa mga linya ng telepono na walang sumasagot, habang ang orasan sa dingding ay patuloy na tumiktak. Bawat tunog ay tila isang martilyo na pumupukpok sa lumalaking pagkabalisa. Sa bahay ni Ana, ang anak na babae ni na Jose at Corazon. Ang hangin ay hindi na mapakali. Ang hapon ay dahan-dahang nagiging gabi.
at ang ginintuang liwanag ay napapalitan ng malamlam na kulay kahel. Kanina pa niya sinusubukang tawagan ang cellphone ng kanyang ina. Pagkatapos ay ang sa kanyang ama. Pabalik-balik. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang mahaba at walang katapusang tunog ng pagriring. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa katahimikan. Dapat ay nakauwi na sila. Laging tumatawag si nanay pagbaba nila ng bundok. Palagi. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tinawagan niya ang kanyang pinsan. Si Paolo Santos. Paulo. Sabi niya. Pilit na pinapakalma ang boses. Nakausap mo ba sina tiyo at tiya? Hindi ko sila makontak. Sa kabilang linya. Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ni Paulo. Puno. Energy. Pag-aalala. Hindi. Ana. Ang huli nating usapan ay noong isang araw pa. Papunta na ako dyan sa bahay nila. Hintayin mo ako. Hindi nagtagal. Dumating si Paolo, 28 taong gulang. Isang binatang may matalinong anyo. Ngunit may malalim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Isang bakas na mga gabing walang tulog. Ng pag-aalala para sa kanyang anak na may sakit. Sa lahat ng naroroon. Siya ang tila pinakakalmado. Siya ang nagtimpla ng tsaa para kay Ana. At nagsabing baka naipit lang sila sa trapiko. O baka naaliw sa pamamasyal. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang pampalubag loob, ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita ay nakakuyom ng napakahigpit. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Isang maliit na detalye na hindi napansin ni Ana sa kanyang pagpanik. Ngunit isang detalyeng nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng takot na pilit itinatago. Lumubog ang araw. Ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa labas at ang bahay, na kanina lang ay puno ng pag-asa, ay napuno na ng isang mabigat na katahimikan. 8:00 na ng gabi. Si Paulo ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina ngunit desidido. Ana, kailangan na nating tumawag ng pulis. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa gitna nila na parang bato. Ang pag-amin na ang pag-aalala ay isa ng ganap na takot. Si Inspector Raf de Leon, 46 na taong gulang noon, ang dumating kasama ang kanyang partner, salungat sa pagod na imahe 6 na taon sa hinaharap. Ang Raf ng gabing iyon ay puno ng enerhiya. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay alisto at matalas. Sinusuri ang bawat sulok ng silid. Ang bawat ekspresyon sa mukha ng pamilya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa isang paraang propesyonal. Ngunit ang kanyang boses ay may init. Isang boses na nagsasabing, nandito kami para tumulong. Kasama niya si Opisyal Marco Salazar, 25 taong gulang, isang binatang pulis na may tindig militar. Bawat galaw niya ay mabilis at tiyak. Hawak niya ang isang maliit na kwaderno. At masigasig na isinusulay ang bawat detalye. Tumatango siya sa bawat utos ni Raf. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga para sa kanyang nakatataas. Isang perpektong imahe ng isang tapat at maaasahang kasama. Umupo si Raf sa tapat ni Paulo. Ang kanyang mga tanong ay direkta ngunit malumanay. May napansin ba kayong kakaiba sa kanila nitong mga huling araw? Kahit anong maliit na bagay. Nag-atubili si Paulo. Isang saglit lang. Isang halos hindi mapansing pagtigil bago siya sumagot. Nitong mga huling linggo, medyo tensyonado po si Tio Jose. Sabi niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa sahig. May nabanggit po siya tungkol sa isang problema. Isang gulo sa isang investment sa lupa. Sinabi niya ito sa isang natural na paraan. Tulad ng isang pamangkin na nag-aalala, isang impormasyon na ibinigay ng may mabuting hangarin. Ngunit para kay Raf, ang maliit na pag-aatubiling iyon ay isang bagay na kanyang itinatak sa kanyang isipan. Ang gabi ay malamig sa paanan ng bundok makiling. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan at sa mga kumikislap na ilaw ng mga flashlight na sumusuyod sa kadiliman. Si Raf at Marco ang nanguna sa search team. Ang hangin ay may dalang amoy ng basang dahon at lupa. Hindi nagtagal. Natagpuan nila ang kotse ni na Jose at Corazon. Nakaparada ng maayos sa itinalagang lugar. Nakakandado. Walang bakas ang pagnanakaw. Walang senyales ng anumang gulo. Ang lahat ay normal. Masyadong normal. Sinimulan nilang akyatin ang unang bahagi ng daanan. Ang kanilang mga boses ay umaalingaw habang tinatawag ang mga pangalan ni na Jose at Corazon. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang katahimikan ng gubat. Walang bakas. Walang naiwang panyo. Walang balat ng kandi. Walang kahit anong tanda na dumaan sila doon. Itinutok ni Raf ang kanyang flashlight sa lupa. Ang sinag nito ay gumuhit sa mga tuyong dahon at maliliit na sanga. Kumunot ang kanyang noo. Kakaiba. Marco, sabi niya.
Ang kanyang boses ay mahina. Ang alin po? Sir, tanong ni Marco na nakatayo sa kanyang tabi. Panahon ito ng lagas ng dahon. Sabi ni Raf habang patuloy na sinusuri ang lupa. Dapat ay makapal ang mga dahon dito. Pero ang daanang ito, masyadong malinis. Uminto siya at tumingin kay Marco. Tila may nagbura ng mga bakas. Isang taong ayaw mag-iwan ng kahit anong senyales. Sumisikat na ang araw nang pansamantala nilang itinigil ang paghahanap. Ang pagod at pagkabigo ay mababakas sa mukha ng bawat miyembro ng team. Nakatayo si Raf sa gilid ng kalsada. Hawak ang isang tasang mainit na kape na hindi niya iniinom. Tumingin siya sa tuktok ng bundok na nababalot pa rin ng makapal na hamog ng umaga. Alam niyang hindi ito isang simpleng kaso ng pagkawala. Hindi ito isang aksidente. May isang aninong hindi nakikita na bumabalot sa bundok na ito. Isang aninong mas malaki at mas mapanganib kaysa sa inaakala nila. Isang anino ng kapangyarihan. Ikalong bahagi, ang anino ng kapangyarihan. Ang anino ng kapangyarihan ay hindi madaling tamaan ng liwanag ng hustisya. Ito ay nagtatago sa likod ng matatayog na gusali, ng mamahaling damit, at ng mga ngiting makintab ngunit walang init. At si Inspektor Raf De Leon, malapit na niyang harapin ang aninong ito ng harapan. Lumipas ang mga araw. Ang paghahanap sa bundok ay wala pa ring resulta. Sa opisina ni Raf, ang mga mapa at dokumento ay nakakalat sa kanyang mesa. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ang bumabalot sa silid. Ang kaso ay tila isang pader na hindi niya kayang tibagin. Walang saksi. Walang ebidensya. Tanging ang malinis na daanan at isang kotse na nakaparada ng maayos. Isang gabi, habang muli niyang binabasa ang mga testimonya, bumalik sa isip niya ang sinabi ni Paulo. Isang gulo sa isang investment sa lupa. Isang maliit na sinulid. Ngunit sa isang kasong walang kahit anong mahawakan. Kahit ang pinakamaliit na sinulid ay kailangang hilahin. Nagutos si Raf na halungkatin ang lahat ng record na pampinansyal ng mag-asawang Reyes. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga resibo at bayarin, natakpuan nila ito. Isang folder na may markang Sealand Corporation. Sa loob nito ay mga sulat, mga kontrata, at isang draft ng isang demanda na inihahanda ni Lolo Jose. Ito ay isang kaso ng pandaraya ayon sa mga dokumento. Ang mag-asawa ay namuhunan ng malaking halaga sa isang proyektong pabahay na hindi naman pala umuusad. Sealand Corporation. Ang pangalan ay pamilyar. Kinuha ni Raf ang diaryo sa kanyang mesa at sa pahina ng negosyo. Naroon ito, isang larawan ng isang lalaking nakangiti. Matikas sa kanyang suot na Amerikana. Ang pamagat, Alejandro Alex, si Ang Prinsipe, Enige Real Estate. Si Alejandro C., 35 taong gulang, ay ang mukha ng tagumpay, isang batang negosyante na nagmana at nagpalago ng imperyo ng kanyang ama. Guwapo, matatas magsalita, ngunit habang tinititigan ni Raf ang larawan, may kakaiba siyang naramdaman. Ang ngiti ni Xu, perpekto. Masyadong perpekto. Walang bahid ng anumang emosyon. Tila isang maskara na gawa sa yelo. Kinabukasan, si Raf at Marco ay nagtungo sa Maynila. Ang Sai Tower ay isang dambuhalang tore na gawa sa salamin at bakal na tila tumutusok sa kalangitan. Malamig ang hangin sa loob. At ang bawat tunog ay may alingaw-ngaw. Ang opisina ni Alejandro Sai ay nasa pinakamataas na palapag. Mula sa kanyang bintana, tanaw ang buong lungsod. Isang syudad na tila laruan lamang mula sa kanyang kinatatayuan. Sinalubong sila ni Sai ng may ngiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inspektor, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at makapangyarihan. Maupo kayo. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Direkta ang mga tanong ni Raf tungkol sa mag-asawang Reyes. Tungkol sa investment. Tungkol sa demanda. Si Sai ay hindi natinag. Inamin niyang kilala niya ang mga Reyes. Isang hindi masayahing kliyente, sabi niya, na may bahagyang kibit-balikat. May kaunting hindi pagkakaunawaan. Pero naayos na namin iyon. Naayos tanong ni Raf. Paano nagkasundo kami? Ibinabalik na namin ang kanilang pera. Simple lang, sagot ni Sai. At pagkatapos, ibinagsak niya ang kanyang alas. Isang alibi na hindi matitinag. Isang video mula sa isang komperensya sa negosyo sa Makati na malinaw na nagpapakita sa kanya na nagbibigay ng talumpati sa mismong oras na nawawala ang mag-asawang Reyes. Ang oras ay nakatatak sa ibaba ng screen. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. May dalang isang bandehado ng kape. Ipinakilala siya ni Sai bilang kanyang asawa.
Si Isabella Consunji, 28 taong gulang. Isang babaeng may taglay na gandang may kasamang lungkot na kasuot siya ng isang eleganteng bestida. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakayuko. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang niya ang kape at tahimik na lumabas. Habang papaalis na sila Raf at Marco, nagkasalubong sila sa pasilyo ni Isabella. Magalang na tumango si Marco. Ngunit si Raf, huminto siya ng isang saglit. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang iglap na yon, nakita ni Raf ang isang bagay sa mga mata ng babae. Isang kislap ng takot, isang sigaw na walang tunog, isang pakiusap na tila gustong kumawala. Bago ito mabilis na naglaho at muli siyang yumuko. Walang katibayan. Isang pader na mas matibay pa sa semento ang nakaharang sa kanila. Gabi na. Si Raf ay nasa kanyang opisina. Nakatingin sa kawalan. Ang kaso ay tila isang bangungot na paulit-ulit. Bigo. Isang bagitong pulis ang pumasok at nag-abot sa kanya ng isang sobre. Walang pangalan. Walang address ng nagpadala. Iniwan lang daw sa mailbox ng istasyon. Binuksan ito ni Raf. Sa loob. Isang litrato. Isang larawan ng isang luma at gibang rebulto ng isang anghel sa isang lumang simbahan. Sa ilalim ng larawan, may isang pangungusap na isinulat ng kamay. Ang mga letra ay nanginginig. Ang katotohanan ay nasa paanan ng nagkasalang anghel. Tinitigan ni Raf ang larawan. Kilala niya ang simbahang ito. Isang lumang simbahan malapit sa paanan ng bundok Makiling na matagal nang inabandona. Tumayo siya at tinawagan si Marco. Pagdating ni Marco, ipinakita ni Raf ang sobre. Tiningnan ito ni Marco. Ang kanyang noo ay kumunot. Biro lang siguro ito. Sir, sabi ni Marco. O baka isang patibong umiling si Raf. Ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. Kahit ano pa man ito. Sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Kailangan nating puntahan. Ang gabi ay madilim sa loob ng abandonadong simbahan. Ang tanging liwanag ay mula sa kanilang mga flashlight. Gumagawa ng mga gumagalaw na anino sa mga pader na puno ng agyo. Natagpuan nila ang rebulto ng anghel sa isang sulok. Ang isang pakpak nito ay bali. Ang mukha nito ay nabura na ng panahon. Sinimulan nilang suriin ang paligid. At pagkatapos ng ilang minuto, si Marco ang nakahanap nito. Isang maliit na siwang sa paanan ng rebulto. Halos hindi makita sa dilim. Maingat niyang ipinasok ang kanyang mga daliri. May naramdaman siyang isang bagay na maliit at matigas. Dahan-dahan niya itong inilabas. Isang maliit na bagay. Nakabalot sa isang maliit na piraso ng plastik. Isang memory card. Ang maliit na memory card na ito, ano kaya ang nilalaman nito? Ito na kaya ang huling tinig ni na Lolo Jose at Lola Corazon? O isa lamang itong panibagong patibong na inihanda para sa kanila? Nais naming marinig ang inyong mga hula. Pakiiwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga iniisip. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang sabay-sabay nating buksan ang mga susunod pang sikreto sa susunod na bahagi. Ika-4 na bahagi ang bulong sa hangin. Ang sinag ng flashlight ni Raf ay nanginginig ng bahagya habang nakatutok sa maliit na memory card sa palad ni Marco. Napakaliit na bagay. Tila isang buto ng halaman na kayang tangayin ng hangin. Ngunit sa katahimikan ng gibang simbahan, ang bigat nito ay tila bigat ng buong mundo. Isang maliit na piraso ng plastik na maaring maglaman ng katotohanan o ng mas malalim pang kasinungalingan. Dalhin natin ito sa unit technical, sabi ni Raf. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Agad-agad. Sa loob ng malamig at maliwanag na silid ng unit technical, ang tanging tunog ay ang ugong ng mga kompyuter. Isang batang teknisyan na may makapal na salamin ng maingat na ipinasok ang memory card sa isang espesyal na aparato. Tumingin siya kay Raf. Sir, sinubukan nilang burahin ito. Sabi nga ang teknisyan, ang file system ay sira. Pero susubukan kong mabawi kung ano ang natira. Baka may makuha tayong ilang pira-piraso. Naghintay sila. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Si Raf ay naglalakad pabalik-balik. Si Marco ay nakatayo sa isang sulok. Tahimik at hindi gumagalaw. Na parang isang estatwa. At pagkatapos, nagsalita ang teknisyan. May nakuha ako. Sir, ilang maikling video clip. Ang unang video ay lumitaw sa monitor. Ang kalidad ay medyo malabo. Ngunit malinaw pa rin. Araf. Maliwanag. Ang mga puno na makiling ay tila ginto sa sikat ng araw. Nasa frame si Lolo Jose. Nakatalikod. Dahan-dahang naglalakad paakyat. Ang kamera ay medyo nanginginig. Na tila hawak ng isang taong naglalakad din. At pagkatapos ay narinig nila ang isang boses. Isang boses na masaya at puno ng buhay.
ang boses ni Lola Corazon. Jose. Dahan-dahan lang sabi niya. May kasamang tawa. Hintayin mo naman ako. Hindi ito karera. Tumigil si Jose at lumingon. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang muka. At doon, natapos ang unang clip. Isang larawan ng kaligayahan. Isang alaala ng isang ordinaryong araw na naging pambihira dahil sa trahedya. I-play mo ang susunod. Utos ni Huff. Ang kanyang lalamunan ay tila tuyo. Ang pangalawang video, ang screen ay makulo. Nanginginig ng husto. Nakatutok ito sa lupa. Sa mga tuyong dahon at lupa. Walang makitang tao. Ngunit ang tunog ay malinaw at nakakapanindig balahibo. Isang sigaw. Ang sigaw ni Lola Corazon. Parang awa niyo na. Wag. Pagkatapos ay ang boses ni Lolo Jose. Galit at takot. Anong kailangan ninyo? Sino kayo? Isang boses ng isang estranghero ang sumagot. Magaspang at walang awa. Akin na ang kamera. Isang mas batang boses ang sumunod. Nangginginig. Bilisan mo. Wala tayong oras. At pagkatapos, bago ang isang malakas na tunog ng pagkasira at ang biglaang pagdidilim ng screen. May isa pang boses. Isang pangatlong boses. Malayo. Kalmado. Ngunit puno ng autoridad na nakakakilabot. Tandaan ninyo ang sinabi ko. Saben ka boses. Walang iiwang bakas. Katahimikan. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Si Raph ay nakatitig sa itim na screen. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Iyon na. Ang ebidensya. Ang patunay na hindi ito aksidente. Kinabukasan, ipinatawag niya si Paulo Santos. Pumasok. Si Paulo sa interrogation room. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng lungkot. Umupo siya sa tapat ni Raph. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hindi nagsalita si Raph. Itinuro lang niya ang laptop sa mesa at pinindot ang play. Ang masayang boses ni Lola Corazon ang unang narinig. Nakita ni Raph ang bahagyang pangiti sa labi ni Paulo. Isang ngiti ng pangungulila. Ngunit nang magsimula ang pangalawang video, ang ngiti ay naglaho. Ang mga sigaw, ang mga boses ng mga estranghero. Nakita ni Raph ang pagbabago sa mukha ni Paulo. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang pisngi. Ang kanyang paghinga ay bumilis. At nang marinig niya ang huling boses, ang malamig at nag-uutos na boses, napapikit si Paulo ng mariin. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Hindi pa rin nagsalita si Raph. Kumuha siya ng isang folder at inilabas ang isang litrato. Isang kopya ng pahayag mula sa bangko ni Paulo. Ipinakita nito ang isang malaking halaga ng pera, 500,000 piso na pumasok sa kanyang account isang araw pagkatapos mawala ang kanyang tiyo at tiya. Inilapag ni Raph ang litrato sa mesa. Sa tabi ng laptop. Dun bumigay si Paulo. Ang isang hikbi ay kumawala mula sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa siya ay umiiyak na ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Iniyuko niya ang kanyang ulo sa mesa. At ang kanyang mga salita ay lumabas na pira-piraso. Sinasakal ng kanyang mga luha. Ang anak ko, sabi niya. May butas ang puso niya. Kailangan niya ng operasyon. Napakamahal. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano siya nilapitan ng isang lalaki na nagpakilalang taga-Thailand. Kung paano nila inalok ang pera kapalit ng isang simpleng pabor. Sabihin mo lang sa amin kung kailan sila aakyat ng bundok. Sabi Raph, naglalaki. Gusto lang namin silang kausapin. Takutin ng kaunti. Para iatras ang kaso. Walang masasaktan. Naniwala ako sa kanila. Agulgol ni Paulo. Ang kailangan ko lang gawin ay ibigay ang schedule nila. Para sa anak ko, ginawa ko. Itinaas niya ang kanyang ulong puno ng luha at tumingin kay Raph. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nangako silang hindi sila sasaktan. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang yon. Na parang isang dasal na hindi nadidinggin. Nakatitig lang si Raph sa binatang nasa harapan niya. Nanawasak ng sarili niyang desisyon. Walang awa sa kanyang mga mata. Tanging isang mabigat na pakiramdam ng trahedya. Ang hustisya at ang personal na bihag ng isang tao ay naghalo sa isang mapait na katotohanan. Lumabas siya ng silid at isinara ang pinto. Si Marco ay naghihintay sa labas. Tumingin si Raph sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may bagong apoy ng determinasyon. Nasa atin na ang testimonya. Sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Nasa atin na ang video. Kahit hindi natin nakikita ang mga mukha, nasa atin ang mga boses. Hindi na ito maitatanggi ni Si. Tumango si Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado rin. Huhulihin natin siya. Sir,
Oo, sabi ni Raf. Pero hindi basta-basta. Sa pagkakataong ito, gagawa tayo ng isang perpektong plano. Isang perpektong plano. Iyon ang kanilang inakala. Ngunit sa isang laro ng ahedres laban sa isang demonyo, ang pagiging perpekto ay isang ilusyon lamang. At si Inspektor Raf, malapit na niyang bayaran ng isang napakamahal na halaga para malaman na ang demonyong kanyang kinakaharap ay mahigit sa isang mukha. Ikalimang bahagi, ang bigo na hakbang. Nasa mga kamay na ni Raf ang baraha. Mahina pa para direktang sugurin ng hari. Ngunit sapat na para painin ng isa sa mga alagad nito. Hindi niya maaaring arestuhin si Sai ng direkta. Sasabihin lamang nito na ang video ay hindi malinaw at ang testimonya ni Paulo ay gawa-gawa lamang ng isang taong desperado. Kailangan niya ng isang taong aamin. Isang taong magdudugtong kay Paulo. Patungo kay sa isang maliit at saradong silid sa loob ng istasyon. Nagpulong si Raf, Marco, at isang maliit na pangkat na mga piling pulis. Ang hangin ay siksik sa tensyon at usok ng sigarilyo. Sa gitna ng mesa, isang mapa ng isang lumang pier sa baybayin ng Laguna de Bay. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Gagamitin nila si Paulo bilang pain sa ilalim ng kanilang mahigpit na pagbabantay. Tatawagan ni Paulo ang numero na ibinigay sa kanya noon. Sasabihin niyang may hawak siyang isang bagay na hindi nakuha ng pulis, isang peking kwaderno. Isang kunwaring diary ni Lolo Jose kung saan isinulat daw nito ang lahat ng detalye ng transaksyon nila ni Si. Hihingi siya ng mas malaking halaga kapalit ng diary at ng kanyang pananahimik. Si Marco ang mamamahala sa mga bagay na teknikal. Sabi ni Raf. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng autoridad. Ikaw ang magiging matataingan natin. Ang iba, nakapwesto sa paligid. Walang gagawa ng anumang hakbang hanggat wala akong senyas. Malinaw, sabay-sabay na tumango ang lahat. Si Marco, sa tabi ni Raf, ay tumango rin. Ang kanyang mukha ay seryoso at nakapokus. At kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, taute ni Raf, habang tinitingnan lamang si Marco. Ang reserbang lokasyon natin ay ang abandonadong bodega sa kabilang dulo ng kalsada. Tanging ikaw at ako lang ang nakakaalam nito. Marco, naintindihan ko po. Sir, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay matatag. Ang gabi ng operasyon ay madilim. Walang buwan. Tanging ang mga ilaw mula sa malayo ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa lumang pier. Ang amoy ng maalat na tubig at nabubulok na kahoy ay nasa hangin. Sa loob ng isang van na nakaparada sa di kalayuan, nakaupo si Paulo. Ang kanyang mukha ay maputla sa liwanag mula sa dashboard. Ang kanyang palad ay basang-basa ng pawis. Ikinabit sa kanya ang isang maliit na mikropono. Handa ka na ba, tanong ni Raf sa pamamagitan ng earpiece. Tumango si Paulo. Kahit walang nakakakita. Opo, sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa kabilang van, si Raf ay nakatutok sa isang maliit na monitor. Nakikinig sa bawat paghinga ni Paulo. Sa kanyang tabi, si Marco ay mahinahong nagbibigay ng mga utos sa radyo. Ang lahat ng team, sa posisyon. Sabi ni Marco, manatiling tahimik sa linya. Hintayin ang signal. Dumating ang oras ng pagkikita. Alas 10 gabi. Lumipas ang 10 minuto. Walang dumating. Lumipas ang 20 minuto. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon sa mga poste ng pier. Si Paulo ay naghihintay sa gitna ng kawalan. Mukhang hindi sila darating. Sir, bulong ni Marco. Ngunit bago pa man makasagot si Raf, biglang umugong ang ingay sa kanilang mga radyo. Isang malakas na static. At kasabay nito, ang lahat ng ilaw sa pier ay biglang namatay. Kadiliman. Anong nangyayari, sigaw ni Raf? Nawalan tayong komunikasyon. Sir, sagot ni Marco. Habang sinusubukang ayusin ang radyo, may nag-jam sa ating signal. Ilang minuto ng kaguluhan. Ilang minuto ng bulag na pag-aalala. Nang bumalik ang linya at ang mga ilaw, ang pier ay blanko. Wala ng Paulo. Wala ng kahit sino. At pagkatapos, isang boses ang pumasok sa radyo. Ang boses ng isang pulis mula sa kabilang team. Sir May, isang itim na kotse. Mabilis na umalis mula sa reserbang lokasyon. Hindi namin nahabol. Natigilan si Raf. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Ang reserbang lokasyon. Ang bodega. Ang lugar na tanging siya. At si Marco, ang nakakaalam. Ang pag-uwi sa istasyon ay tahimik. Walang nagsasalita. Ang bigat ng kabiguan ay nakadagan sa lahat. Ang operasyon ay isang ganap na sakuna. Si Paulo ay nawawala. Posibleng patay na.
at ang kanilang tanging koneksyon kay Sai ay naglaho na. Umupo si Raf sa kanyang opisina. Mag-isa. Ang ilaw lamang mula sa kanyang lampara ang nagbibigay liwanag. Ang kanyang isip ay naglalaro ng paulit-ulit sa bawat segundo ng gabing iyon. Bawat decision, bawat salita. Paano nila nalaman? Paano nila nalaman ang tungkol sa bodega? At pagkatapos, naalala niya. Naalala niya ang itsura ni Marco habang nagpaplano sila. Ang kakaibang kalma nito. Ang kanyang kahusayan sa teknikal na aspeto. Naalala niya ang mga salita nito. Ako na po ang bahala sa technicals. Sir, magtiwala lang po kayo sa akin. Isang katotohanang nakakatakot at malamig ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Isang laso na kumalat sa kanyang ugat. Ang lahat ng maliliit na piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang atubili ni Paulo. Ang perpektong alibi ni Si. Ang pagkabigo ng operasyon. Si Marco, hindi niya ito gustong paniwalaan. Ang batang opisyal na itinuring niyang parang kapatid. Parang anak. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Pumasok si Marco sa silid. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkadismaya. Pasensya na po. Sir, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa. Nagkaroon po ako ng pagkukulang. Tumingin si Raf ng diretsyo sa mga mata ni Marco. Mga matang dati niyang nakikitaan ng katapatan. Ngayon, wala na siyang makita kundi isang malalim at madilim na balon. Hindi niya ipinakita ang kanyang hinala. Hindi pa. Ang kanyang boses ay pagod nang siya ay sumagot. Walang anuman. Susubukan natin ulit sa susunod. Tumango si Marco at tumalikod. At habang papalabas siya ang pinto, tiningnan ni Raf ang whiteboard sa kanyang dingding. Ang mga pangalan, ang mga koneksyon, ang mga tanong. Ngayon, alam na niya. Alam na niya na ang laban na ito ay kailangan niyang labanan ng mag-isa. Lahat ng nasa paligid niya ay posibleng kalaban ng gabing iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Inspektor Rafael de Leon ang tunay na kahulugan ng lubos na pag-iisa. Ang kalaban ay wala na sa labas. Ito ay nasa loob na mismo ng kanyang hanay. Nagtatago sa likod ng mukha ng isang taong kanyang pinagkatiwalaan. Ang investigasyon ay isa ng personal na laban. Isang laban na hindi niya maaaring ipatalo. Dahil ang nakataya ay hindi lamang hustisya, kundi ang kanyang sariling kaluluwa. Leo, ika-6 na bahagi ang pader ng katahimikan. Ang pagtataksil ay walang tunog. Hindi ito isang sigaw o isang putok ng baril. Ito ay isang anino. Isang malamig na aninong dahan-dahang gumagapang sa mga lugar na pinakatiwalaan mo. Ginagawang estranghero ang isang kaibigan. At ginagawang isang malaking tandang pananong ang katotohanan. Ngayon, si Inspektor Rafael de Leon ay nakatayong mag-isa. Kaharap ang isang pader ng katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa lahat ng kasinungalingan sa mundo. Lumipas sa mga araw pagkatapos ng bigong operasyon. At ang himpapawid sa loob ng istasyon ng pulis ay nagbago. Ang dating samahan at biruan ay napalitan ng isang mabigat at hindi masabing tensyon. Nagsimulang maglagay ng distansya si Raf kay Marco. Ang mga sensitibong dokumento ng kaso ay hindi na niya ipinapakita dito. Ang mga bagong plano ay tanging nasa isip na lamang niya. Sa halip, binibigyan niya si Marco ng mga gawaing papel. Mga ulat na kailangang imakinilya. Mga dokumento na kailangang ayusin. Mga trabahong walang buhay. Malayo sa puso ng investigasyon. At naramdaman na ito ni Marco. Agad, ilang beses siyang lumapit kay Raf. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na tila totoo. Sir, may problema po ba, tanong niya isang hapon. Habang nagtitimpla ng kape si Raf, parang ang layo po ng loob ninyo sa akin itong mga nakaraang araw. May nagawa po ba akong mali? Sa bawat pagkakataon, isang digmaan ang nagaganap sa loob ng isip ni Raf. Isang bahagi sa kanya. Ang mentor na humubog sa batang pulis na ito ay gustong maniwala. Gustong isipin na nagkakamali lang siya. Nadala lang ito ng pagod at pagkabigo. Ngunit ang kabilang bahagi, ang veteranong investigador na nakakita na ng lahat ng uri ng pandaraya, ay sumisigaw na ang isang perpektong pagkakataon. Ang pagkaalam sa isang sekretong backup location ay hindi isang simpleng tsamba. Imposible. Ang itsura ni Marco ay perpekto. Ang pagkalito, ang bahagyang sakit sa kanyang mga mata, lahat ay kapani-paniwala. Dahil dito, ang hinala ni Raf ay tila isang malaking kabaliwan, ngunit pinili ni Raf na pakinggan ang bulong ng kanyang karanasan. Marami lang inisip. Marco. Lagi niyang sagot. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayos lang ako.
Isang gabi, habang mag-isang nakaupo sa kanyang madilim na opisina, ang tanging ilaw ay mula sa monitor ng kanyang computer. Isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang email mula sa isang address na naka-encrypt. Imposibleng matukoy kung saan nanggaling. Binuksan ito ni Raph. Naglalaman ito ng isang linya lamang. Isang pangungusap na magbabago sa lahat. Lumang Laguna General Hospital. Hanapin ang mga papeles ng pagmamay-ari ng lupa bago ang taong 1990 po. Walang pangalan. Walang paliwanag. Ngunit sapat na yon. Sa pagkakataong ito, kumilos si Raph ng mag-isa. Kinabukasan, hindi siya nagsabi kahit kanino. Siya mismo ang nagpunta sa sinupan ng lungsod. Isang lugar na amoy lumang papel at alikabok. Oras ang ginugol niya sa paghahalungkat ng mga malulutong at naninilaw na dokumento. Hanggang sa natagpuan niya ito. Isang lumang titulo ng lupa at ang katotohanan ay tumambad sa kanya na parang isang sampal. Bago pa man ito naging isang pampublikong ospital. Ang malawak na lupain kung saan ito nakatayo ay pag-aari ng isang maliit na kumpanya. Isang kaakibat na kumpanya na matagal nang binili at pag-aari ng pamilya Si. Isang pangingilabot ang gumapang sa buong katawan ni Raph. Ang ospital. Hindi yon isang lugar kung saan basta na lang itinapon ng mga gamit. Hindi yon isang lugar na napili lang dahil abandonado. Iyon ay teritoryo nila. Isang lugar na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Biglang nagbago ang lahat sa kanyang isipan. Hindi ito isang simpleng pag-atake sa bundok. Ito ay isang planadong pagdukot. Isang planadong pagpatay. Ang mga mahihirap na kaluluwa ni na Lolo Jose at Lola Corazon, malamang ay dinala sila doon. Kinabukasan, nag-utos si Raph ng panibagong pagsisiyasat sa ospital. Ipinatawag niya ang isang bagong team at sinadya niyang hindi sabihin kay Marco ang tunay na dahilan. Perpektong isinagawa. Bumalik si Raph sa istasyon. Ang kanyang puso ay kasing bigat ng tingga. Nakita niya si Marco sa paradahan ng sasakyan. Papalabas na ng kanyang kotse. Nilapitan siya ni Raph. Walang emosyon ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Marco ng diretso sa mga mata. At sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Sinabi niya, "Magaling ang ginawa mo." "Marco." Napakabilis. Natigilan si Marco sa isang iglap. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Raph na nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Isang kislap ng gulat. Ng takot. Bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng isang maskara ng pagkalito. Sagot ni Marco. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Hindi ko po maintindihan ang ibig ninyong sabihin." Hindi na sumagot si Raph. Tinalikuran na lamang niya ito at naglakad palayo. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang digmaan sa pagitan nilang dalawa ay opisyal nang nagsimula. Ang kaso ay tuluyan nang pumasok sa isang madilim na iskinita na walang labasan. Wala nang bagong ebidensya. Ang loob ng pulisya ay may lamat ng pagdududa. Lumipas ang mga taon. 6 na taon. 6 na mahahabang taon ang dumaan na parang isang kisap mata. Si Inspector Raph ay tumanda. Dumami ang guhit sa kanyang mukha. Ang kaso ay nanlamig at natabunan ng mga bagong krimen. At si Alejandro C. ay lalo pang naging makapangyarihan. Tila ba ang katotohanan? Kasama ng mga katawan ni na Jose at Corazon ay tuluyan ng nailibing sa ilalim ng lupa. Hanggang sa isang araw, ikapitong bahagi ang alingaw-ngaw mula sa nakaraan. Hanggang sa isang araw, kumatok ang nakaraan. Ngunit hindi ito isang marahang katok. Ito ay isang malakas na kalampag. Isang yugyog na sapat na para wasakin ang pader ng katahimikan na maingat na itinayo sa loob ng 6 na mahahabang taon. Taong 2011 sa opisina ni Raph. Siya ngayon ay isa ng mataas na opisyal. Mas marami ng puti ang kanyang buhok. Mas malalim ang mga guhit sa kanyang muka, ngunit sa isang pader sa kanyang likuran. Naroon pa rin ito, ang luma at kupas na mapa ng kaso ni na Reyes. Puno ng mga sinulid at lumang litrato. Isang palala. Isang araw-araw na paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Isang hapon, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Isang boses na garalgal at tila pilit na binago ang nagsalita. Laguna General Hospital. Hanapin ninyo ang pader na hindi kabilang. At ibinaba ang tawag. Ang mga salitang yon, ang mga eksaktong salitang nagdala sa kanya roon, 6 na taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, may iba na siyang nararamdaman. Hindi na ito pag-asa, kundi isang tiyak na bigat ng katotohanan. Alam niya kung sino ang tumawag. Sa kanyang isip, nakikita niya ang isang babaeng may malungkot na mga mata sa isang malamig na pasilyo. Si Isabella. Muli siyang nagtungo sa abandonadong ospital.
Muli niyang winasak ang pader at muli niyang nakita ang mga gamit ni na Lolo Jose at Lola Corazon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang ginawa. Nagtawag siya ng isang pangkat ng forensiko. Isang bagong-bagong team na wala si Marco. Isang team na mapagkakatiwalaan niya. Inutos niya na suriin ang bawat sulok ng sikretong silid. Ped, hipla, ng alikabok. At pagkatapos ng ilang araw, dumating ang resulta. Natagpuan nila ang mga bagay na nakaligtaan. 6 na taon na ang nakalipas. Mga bakas na masyadong maliit para makita ng ordinaryong mata sa sahig na semento. Sa ilalim ng naipong dumi, may mga napakaliit na bakas ng dugo at sa mga siwang ng pader, may mga bakas ng isang malakas na industrial na panlinis. Isang kemikal na ginagamit para burahin ang lahat ng organikong ebidensya. Ang silid ay hindi lang isang taguan. Ito ay isang lugar ng krimen. Kinabukasan, nakatanggap siya ng mensahe sa cellphone. Galing kay Marco. Sir, kailangan po nating mag-usap. Pag-usap, nagkita sila sa isang maliit at tahimik na kapihan sa labas ng bayan. Si Marco ay isa na ring mataas na opisyal ngayon. Ngunit ang kanyang uniforme ay tila masyadong maluwag para sa kanya. Ang kanyang mukha ay payat. At ang kanyang mga mata ay malalim at laging malungkot. Tila pasan niya ang bigat ng buong mundo. Umupo siya sa tapat ni Raf. At hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Totoo ang lahat. Sir, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at basag. Ang hinala ninyo, totoo, ikinuwento niya ang lahat. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim at mas komplikado. Isang utang na loob. Isang utang na loob na minanapan ng kanilang pamilya mula sa mga ninuno ng pamilya C. Ginamit ito ni Alejandro Say para pilitin siyang magbigay ng impormasyon. Nangako siya. Sir, sabi ni Marco. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nangako siyang walang masasaktan. Kakausapin lang daw nila. Tatakutin. Naniwala ako hanggang sa huli na ang lahat. Si Marco ay hindi isang halimaw. Siya ay isang biktima rin. Na naipit sa isang sitwasyon na wala siyang kawala. 6 na taon siyang nabuhay sa impyerno ng kanyang konsensya. Ang kanyang pagkumpisal ay hindi para mapatawad, kundi para palayain ang kanyang sarili. May dinukot siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at makintab na susi. Inilapag niya ito sa mesa. Sa pagitan ng kanilang mga tasa ng kape. Susi yan sa personal na bodega ni C. Sabi ni Marco, baka may makita kayo diyan. Hindi ko ito ginagawa para mapatawad. Sir, utang ko ito kina Lolo Jose at Lola Corazon. Samga-sandaling iyon. Habang nakatitig si Raf sa susi. Isang balita ang biglang lumabas sa telebisyon sa sulok ng kapihan. Isang biglaang balita. Ang larawan ni Alejandro Say ay lumitaw sa screen. Ang tanyag na negosyanteng si Alejandro C. Natagpuang patay sa kanyang tahanan. Napatitig si Raf sa screen. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Hindi ito nagkataon lamang. Hindi ito isang atake sa puso. May isang taong naunang kumilos. May isang taong naglinis ng huling kalat bago pa man niya ito magalaw. Nakatayo si Raf sa gitna ng balita. Hawak ng mahigpit ang susing ibinigay ni Marco. Ang pinakamalaki niyang kalaban ay patay na. Ngunit ang hustisya ay hindi pa nakakamit. Ang kaso ay meron pang isang susunod na kabanata. Isang sikretong mas malalim pa ang nakatago sa likod ng lahat. Sino ang tunay na may kagagawa ng lahat ng ito? Si Alejandro C. ay patay na. Si Marco Salazar? Umaming na. Ngunit ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Isang mas malaking kapangyarihan ang nananatiling nagtatago sa dilim. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, pakiiwan po ng numerong 1 sa comment section sa ibaba. Para malaman ko na may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya, ang pinakamalaking inspirasyon para ikwento ko ang huling bahagi ng nakakakilabot na sikreto sa Laguna. Ikatlong bahagi, ang babae sa likod ng telon. Kapag bumagsak ang isang papet, madalas ay nakakalimutan ng mga tao kung sino ang humihila ng mga tali. Si Alejandro Say ay isa lamang marangyang papet. Isang perpektong mukha para sa isang mas madilim na plano. At ngayon, panahon na para kilalanin natin ang babaeng nasa likod ng telon. Ang siyang kumokontrol sa buong kalunos-lunos na dulang ito gamit ang susing bigay ni Marco. Nagtungo si Raf sa isang bodegang may mataas na seguridad sa labas ng syudad. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy bakal. Bawat hakbang niya ay umuulit sa katahimikan. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Mga baril droga, mga dokumento ng mga iligal na transaksyon. Binuksan niya ang isang metal na pinto gamit ang susi. Sa loob, hindi mga kontrabando ang kanyang nakita, kundi mga hilera ng kabinet para sa mga papeles na maayos na nakasalansan
Sinimulan niyang buksan ang mga ito at ang kanyang natuklasan ay mas nakakagulat pa kaysa sa anumang krimen. Ang mga laman nito ay hindi ebidensya ng mga kasalanan ni C. Ito ay mga personal na talarawan. Mga folder ng investigasyon na si Sai mismo ang gumawa. Mga litrato at ang mga liham habang binabasa ni Raf ang mga sulat kamay ni C. Isang ibang kwento ang nabuo. Isang kwentong hindi kailanman inasahan ni Raf. Si Alejandro Sai ay hindi ang utak ng lahat ayon sa kanyang mga tala. Siya ay isang taong naipit. Siya ay pinilit na gawin ang pagpapatumba sa mag-asawang Reyes ng isang mas makapangyarihang puwersa. Siya ay kinokontrol sa pamamagitan ng malalaking utang at ng mga madidilim na sikreto ng kanilang pamilya na kayang sumira sa kanilang buong angkan. Siya ay isang aso sa tali at ang taong may hawak ng tali. Ang taong nag-uutos sa kanya ay walang iba kundi ang sarili niyang asawa, si Isabela Belconsonji at ang kanyang pamilya. Ang boses ng tagapagsalaysay ay nag-iiba. Nagiging tila isang kwento mula sa isang lumang libro. Isang trahedya na matagal nang nakasulat sa mga pahina ng tala-arawan ni C. Isinalaysay niya ang tunay na kwento. Maraming taon na ang nakalipas bago pa man naging makapangyarihan ng pangalang C. Ang pamilya Consunji ang isa sa mga pinakamayaman, ngunit sa pamamagitan ng maruruming pamamaraan pandaraya, paninirang puri, at pagmamanipula sa batas, winasak at inagaw ng pamilya Sai ang lahat ng yaman ng mga Consunji. Nalugi ang pamilya at sa gitna ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa, nagpatiwakalang ama ni Isabela, si Isabela, na nooy isang dalagito pa lamang, ay nakita ang lahat sa libing ng kanyang ama. Habang nakatayo sa ilalim ng ulan, sumumpa siyang babawiin niya ang lahat at wawasakin niya ang pamilya Sai hanggang sa walang matira, at binuo niya ang isang perpektong plano ng paghihiganti. Ginamit niya ang kanyang angking ganda at pambihirang talino para akitin at pakasalan si Alejandro C., ang tagapagmana ng imperyong sumira sa kanila. Sa loob ng kanilang pagsasama, dahan-dahan niya itong minanipula. Itinulak niya ito sa mga masasamang desisyon sa negosyo. Inilubog sa utang at ginamit ang impluwensya nito para sa sarili niyang mga layunin. Habang ginagawa niya ito, maingat siyang nag-ipon ng ebidensya laban kay Sai at sa lahat ng taong tumulong sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Siya ang nasa likod ng lahat, ang nagpadala ng mga tauhan sa bundok, ang nag-utos na walang iiwang bakas. Siya ang humihila ng lahat ng tali. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa isip ni Raf. Si Isabela. Siya ang nagpadala ng mga anonymous na pahiwatig sa loob ng maraming taon. Ang litrato ng anghel, ang email tungkol sa titulo ng ospital, ang huling tawag na nagdala sa kanya pabalik. Ginamit niya si Raf bilang isang kasangkapan, isang paraan para unti-unting gipitin si Sai. At nang si Sai ay wala ng silbi, nang ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na niya, at nang malapit nang bumagsak ang batas dito, siya na mismo ang gumawa ng huling hakbang. Ang atake sa puso ni Sai ay hindi nagkataon. Nilason niya ito sa isang paraan na halos hindi matutuklasan para isara ang huling bibig na maaring magturo sa kanya. Isang perpektong dula. Mula simula hanggang wakas, sa ilalim ng isang tumpok na mga dokumento, may nakita si Raf na isang lumang litrato. Isang litratong tila hindi kabilang doon. Isang mas batang Isabela. Nakangiti ng totoo. Kasama sina Lolo Jose at Lola Corazon sa isang hardin. Ang tatlo ay mukhang masaya at malapit sa isa't isa. Sila ay matatandang kaibigan ng kanyang pamilya. At doon, mas naging komplikado ang lahat. Naunawaan ni Raf kung bakit interesado si Isabela sa kaso. Ngunit kasabay nito, isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya. Nagiganti siya para sa kanyang pamilya. Ngunit isinakripisyo niya ang mga dating kaibigan para makamit ang kanyang layunin. Umupo si Raf sa sahig ng bodega. Napapaligiran ng mga piraso ng isang mapait na katotohanan. Natagpuan niya ang utak ng lahat. Ngunit ang salarin na ito ay isa ring biktima sa isang mas malaki at mas matagal ng trahedya. Ano ang hustisya? Kung ang nagpaparusa ay isa ring makasalanan at ang paglalakbay ba ni Inspector Raf ay tunay na nagtapos na. Ikasyam na, bahagi. Ang huling pagpili. May mga landas na sa dulo. Hindi mo makikita ang paroroonan, kundi isang sangandaan. Isang sangandaan kung saan kailangan mong mamili. Sa isang banda, ang tuwid at malinaw na daan ng batas na nakasulat sa mga aklat at ipinapatupad ng mga uniformadong tao. Sa kabilang banda, ang likulikong daanan ng pagiging tao na konsensya ng kung ano ang tama sa puso kahit pa ito ay mali sa mata ng mundo.
At sa sangandaang yon, sa pagitan ng batas at ng katarungang idinidikta ng puso, doon gayon nakatayo si Inspektor Rafael de Leon. Nakatanggap siya ng isang sulat. Isang maikling mensahe na nakasulat sa magandang sulat kamay. Iniwan sa kanyang mesa. Isang lugar at isang oras. Walang pangalan. Ngunit alam na niya kung kanino galing. Ang lugar ay isang luma at halos abandonadong simbahan sa labas ng bayan. Isang lugar kung saan ang katahimikan ay may bigat. At ang bawat bulong ay tila umaalingaw-ngaw. Pumasok si Raf sa loob. Ang amoy ng mga lumang kandila at kahoy ang sumalubong sa kanya. Ang tanging liwanag ay mula sa mga makukulay na salamin ng bintana. Gumuguhit ng mga pahabang kulay sa sahig na puno ng alikabok. At sa gitna, malapit sa altar, nakatayo si Isabella Consunji. Wala na ang imahe ng isang babaeng malungkot at takot. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang madilim na buhok. Sa liwanag ng simbahan, tila siya isang anghel na bumaba mula sa langit o isang demonyong nag-aanyong banal. Dumating ka, sabi ni Isabella. Ang kanyang boses ay kalmado. Hindi ito isang tanong, kundi isang pagkilala. Bakit dito, tanong ni Raf? Ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin. Ngumiti ng bahagya si Isabella. Isang ngiting malungkot. Sapagkat dito sa lugar na ito, lahat tayo ay umaamin sa ating mga kasalanan. Hindi ba, Inspektor, at marami akong kasalanan? Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kwento ng kanyang pamilya. Ang pagtataksil ng mga ang pagpapakamatay ng kanyang ama. Ikinuwento niya ang sumpang binitiwan niya sa libing nito. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng isang taong matagal nang tinanggap ang kanyang landas. Inamin niya ang kanyang plano. Ang pagmamanipula kay Alejandro. Ang paggamit sa sistema para sa kanyang paghihiganti. Ginamit kita. Pag-amin niya. Habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Raf, bawat pahiwatig na ipinadala ko sa iyo ay isang hakbang sa aking laro. Ngunit huwag mong isipin na wala kang naging silbi. Dahil sa iyo. Dahil sa iyong hindi pagsuko. Ang mga kasalanan nila ay nakita ng mundo. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga ang maririnig. Pumatay ka ng tao. Isabella. Basag ni Raf sa katahimikan. Sina Jose at Corazon. Magka-inosente sila. Mga kaibigan ng pamilya mo. Isinakripisyo mo sila. Isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Isabella. Ngunit mabilis itong nawala. Oo. Sagot niya. At iyon ang kasalanang habang buhay kong dadalhin. Ngunit binigo ng sistema ninyo ang pamilya ko. Inspektor, ang batas ninyo ay hindi kumampi sa mga biktima. Kumampi ito sa mga may kapangyarihan para baluktutin ito. Minsan, para labanan ng isang halimaw. Kailangan mo maging isang halimaw na mas nakakatakot pa. At ngayon, humabang siya palapit. Ibinibigay ko sa iyo ang huling pagpili. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Isabella. Isang maliit na USB. Inilahad niya ito kay Raf. Ano ito, tanong ni Raf? Ang katotohanan. Sagot ni Isabella. Nandyan sa loob ang lahat. Bawat iligal na transaksyon. Bawat panunuhol. Bawat krimen na ginawa ng pamilya Sai at ng kanilang mga kasabwat sa gobyerno. Isang network ng kasamaan na kayang yumanig sa buong bansa. Sapat na ebidensya para pabagsakin ng marami sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Tinitigan ni Raf ang maliit na bagay sa palad ni Isabella. Ito na ang sagot sa lahat. Ngunit, dog ni Isabella. At ang kanyang boses ay lalong naging seryoso. Nandyan din ang ebidensya laban sa akin. Anggi, bavatutos na ibinigay ko. Ang patunay na ako ang pumatay kay Alejandro. Lahat at inilahad niya kay Raf ang sangandaan. Ang unang pagpipilian ilabas ang lahat ng laman ng USB. Arestuhin siya. Kasama ang lahat ng iba pang sangkot. Ang batas ay maipapatupat. Ngunit ang pagbagsak ng mga taong ito ay magdudulot ng isang malaking krisis sa politika at ekonomiya. Maraming kumpanya ang magsasara. Maraming inosenteng tao ang mawawalan ng trabaho. Ang hustisya ng batas ay mananaig. Ngunit may katumbas itong malaking pinsala sa lipunan. Ang pangalawang pagpipilian manahimik. Hayaan siyang umalis ng bansa at maglaho. Kapalit nito, lahat ng yaman na nabawi niya mula sa mga bilyon-bilyong piso, ay ililipat niya sa mga pundasyon para sa mga ulila, para sa mga may sakit, at para sa mga biktima ng inostisya.
Ang katarungan para sa lipunan ay makakamit. Ngunit isang mamamatay tao ang mananatiling malaya. Iniwan ni Isabela ang USB sa isang lumang upuan ng simbahan. Nasa sayo na ang desisyon. Inspektor, ang batas o ang mas malaking kabutihan, at tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palabas ng simbahan. Iniwan si Raf na mag-isang nakatayo sa gitna ng mga anino at ng bigat ng isang imposibleng pagpili. Kinagabihan, hindi umuwi si Raf sa kanyang bahay. Nagmaneho siya papunta sa isang mataas na burol. Isang lugar kung saan tanaw ang buong bayan at ang madilim na anyo ng bundok makiling sa di kalayuan. Umupo siya sa damuhan. Hinayaan ng malamig na hangin na dumampi sa kanyang muka. Ang kanyang isip ay bumalik sa lahat. Naalala niya ang masayang ngiti sa mga litrato ni na Lolo Jose at Lola Corazon. Naalala niya ang pag-iyak at pagsisisi sa mga mata ni Paulo. Naalala niya ang bigat na pasan-pasan ni Marco. Isang mabuting taong nagkamali. Naisip niya ang batas, ang mga librong pinag-aralan niya, ang panunumpa na kanyang binitiwan. Ngunit naisip din niya ang sakit, ang luha, ang mga buhay na nasira, at napagtanto niya na minsan. Ang batas ay masyadong matigas, masyadong itim at puti, para sukatin ang kulay abo na katotohanan ng buhay at pagdurusa ng isang tao. Dinukot niya ang kanyang telepono. Hindi ang hepe niya ang tinawagan niya. Hindi rin ang piskal. Tinawagan niya ang isang lumang kaibigan, isang pinagkakatiwalaan niyang internasyonal na mamamahayag na kilala sa kanyang katapangan at integridad. Sa isang abalang paliparan, nakaupo si Isabela sa waiting area. Naghihintay sa kanyang flight. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. May kukwento ang istorya, pero hindi babanggitin ang pangalan mo. Mamuhay ka ng karapat-dapat sa naging kabayaran. Napatingin si Isabela sa salamin bintana. Sa isang iglap, ang imahe na nakita niya ay hindi ang sarili niya, kundi ang isang batang babae na umiiyak sa ilalim ng ulan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Maraming anyo ang hustisya at minsan. Hindi ito natatagpuan sa mga aklat ng batas, kundi sa desisyon ng isang tao. Ika-10 bahagi ang bulong na nagpapatuloy. Lahat ng kwento ay may wakas. Ngunit ang mga bulong nito, ang mga aral at alaala, ay nananatili. Isang bulong ng pag-ibig, pagtataksil, at sa huli, ng isang di inaasahang kapatawaran. Isang taon ang lumipas. Gumuho ang imperyo ng mga Si. Ang kwentong isiniwalat sa buong mundo ay naglantad sa kanilang mga krimen. At sunod-sunod na bumagsak ang mga kasabwat nilang makapangyarihang tao. Tulad ng ipinangako. Ang bilyon-bilyong yaman ng mga Sai ay tahimik na napunta sa mga pundasyon at pagkakawanggawa, habang ang pangalan ni Isabela Consunji ay hindi kailanman nabanggit at tuluyan ng naglaho. Ang mga buhay na nasangkot sa kaso ay nagpatuloy sa ilalim ng bigat ng nakaraan. Si Paulo Santos, binigyan ng isang suspendidong sentensya, ay ginugol ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa kanyang magaling ng anak at sa pagtulong sa iba bilang pagbabayad puri. Si Marco Salazar, tinanggal sa serbisyo, ay namuhay ng tahimik sa probinsya. At sa wakas ay natagpuan ng kapayapaang matagal na wala. At si Raf, maagang nagretiro. Ang dating investigador ay isa na lamang hardinero. Payapang nag-aalaga ng mga halaman. Tulad ni Lolo Jose. Isang hapon, dinalaw ni Raf ang puntod ni na Jose at Corazon. Nag-iwan siya ng isang puting bulaklak at bumulong. Ginawa ko po ang lahat. Sana'y payapa na kayo. Sa pagkakataong iyon, gumaan ang bigat na 7 taon niyang pinasan. Nakahanap siya ng kapayapaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang hustisya ay may iba't ibang anyo. At hindi ito laging matatagpuan sa mga aklat ng batas. Minsan, ito ay isang mahirap na pagpili sa pagitan ng tama at ng mas mabuti para sa nakararami. Ito ay paalala na ang linya sa pagitan ng biktima at salarin ay napakanipis. Ngunit ang huling imahe ng kwentong ito ay hindi kalungkutan, kundi pag-asa sa kanyang hardin. Si Raf, kasama ang kanyang maliit na apo, ay nagtatanim ng isang puno. Hinawakan niya ang balikat ng bata at sinabing, "Ang buhay, apo, ay parang puno, kahit dumaan sa bagyo. Kung ang ugat nito ay pag-ibig, palagi itong hahanap ng liwanag." At doon nagtatapos ang kwento, sa isang bulong ng pag-asa na mananatili magpakailanman. At dito nagtatapos ang kwento ni na Lolo Jose, Lola Corazon,
at ng lahat ng taong sangkot sa kanilang trahedya. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Inspector Raff kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ganun din ba ang gagawin ninyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa bahagi ng mga komento. Binabasa ko ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan sa inyo ng isang aral o kahit isang tanong, huwag kalimutang mag-iwan ng paggusto. Ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay maaantig din. At siyempre, mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga hiwaga.